Yung mga nagpapangalandakan ng kapangyarihan nila, hindi yung secure. Kaya nila pinangangalandakan, gusto nila i-assert kasi insecure sila. Pag angat ko ng takip ng ulam, may usok-usok pa, mainit-init pa. May sabi sa akin, mamaya na po kayo, mga pari daw po muna. Napagkamalan akong driver. Alam nyo, napakalaki ng temptation sa akin. No? Bigyan ko siya ng halimbawa, sample ng kapangyarihan ko. Ano tingin mo sa akin, madre? Pari ako. Si Father Fidel Catoy. If we are not giving good example, then what are we empowering? All of us, at some point in our lives, have learned by example. Lahat tayo, sa punto ng ating buhay, natuto sa pamamagitan ng halimbawa na ipinakita sa atin ng ibang tao. Halimbawa, may mga natutong magsulat dahil may tinularang halimbawa. May mga natutong mag-basketball, mag-drive ng sasakyan dahil may tinularang mga halimbawa. In the same vein of thought, na may mga taong natututong gumawa ng mabuti, yung iba masasama dahil may tinularang mga halimbawa. Kaya, dapat tayong maging maingat sa pagbibigay ng halimbawa dahil makapangyarihan ang halimbawa. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagbibigay ni Kristo ng halimbawa sa atin, sa una sa kanyang mga disipulo. Pero hindi ito halimbawa ng kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng halimbawa. Not an example of power, but the power of an example. Sinabi niya dito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Hindi ibinigay na sa akin ang kalahati ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan lang dito sa lupa. Pero yung kapangyarihan sa ibang parte ng sandaigdigang ito, hindi. Hindi. Lahat ng kapangyarihan, ibinigay na sa Kanya. At hindi ito kapangyarihan galing sa sino man lang, ha? Ito'y kapangyarihan galing sa Diyos. Kapangyarihan ito na lumikha ng langit at lupa. Kapangyarihang nagpapanatili sa sandaigdigan. Kapangyarihang walang kapantay at walang hanggan. Yaan ang kapangyarihan na meron si Jesus. Papunta even sa krus. Kaya, wag nating iisipin na si Jesus ay napako sa krus dahil napilitan lang siya, dahil wala na siyang magagawa, sukol na siya. Hindi! Di ba't sinabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang may kapangyarihang magbigay ng aking buhay at magbalik muli nito. Lahat ng naganap ayon sa kanyang plano, hindi siya mamamatay kung hindi niya ginusto. Papunta sa krus, si Jesus ay may kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa totoo lang, sa isang idlap lang, kahit wala pang isang segundo, yung isipin lang niya, ora mismo, pwede nang bumaba ang mga anghel sa kalangitan at ipagtanggol siya. Sabay sasabihin niya sa mga umaabuso, nagpapahirap sa kanya, tumigil na kayo, ha? Sumusobra na kayo, masakit na yan. Sige, pag hindi kayo tumigil, makikita ninyo. Huwag ako. Parang yung napanood kong video, nang parang pagganap ito Parang sinakulo. Totoo po ito Napalakas yung hampas nung gumaganap na kawal dun sa gumaganap na Kristo. Medyo may kalakihan ng katawan nung gumaganap na Kristo. Yung pagbaba ng gano'n ng kanyang krus, hinabol yung kawal Inumpagan, binugbog Kaya sa katapusan, duguan. Hindi yung gumanap na Kristo, kundi yung gumanap na kawal. And Jesus could do that. He had all the power in His hand. Pero pansinin po ninyo, magsisimula dito sapagkat ito yung pagpapakita ng mangyayari sa Kanya. Ito yung version ni St. John ng pagkakatatag ng Eucharistia, ng banal na pakikinabang, kung saan sa banal na Eucharistia, di ba inaalala natin at sinasariwa natin kung papaanong ibinigay ni Jesus sa atin ang buhay niya, kung papaanong sinasabing pinaghati-hati ang banal na tinapay at nagkadurog-durog ang mga buto niya, kung papaanong humiwalay ang dugo niya sa katawan niya dahil pinatay nga po siya. Ito yun Ito yung version ni St. John doon. At habang nangyayari yun, may kapangyarihan si Jesus. Kaya't ang ibinigay niya sa atin talaga ay hindi halimbawa ng kanyang kapangyarihan. Not an example of His power, pero yung kapangyarihan ng kanyang halimbawa, the power of His example sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba.
Kung biglang ginamit ng Diyos na si Jesus ang kanya, tama na, pack up na. Wala tayong ganun rin ngayon. At paano natin aalalahanin ang ating salvation? Sa isang itlap, nag-super science si Jesus. Shhh! At pinatay niya na lang. Lahat ng pumapatay sa kanya, anong klaseng pag-aalala gagawin natin? Wala yatang pagmamahal to. Diba? Mas lumutang ang pagiging Diyos ni Jesus. Hindi sa pagbibigay niya ng halimbawa ng kanyang kapangyarihan, kundi sa pagbibigay niya ng kapangyarihan ng kanyang halimbawa dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Imagine, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Wala pa namang foot spa noon. At hindi maganda ang daan noon. Siguro kung may jackhammer, nagagamit ang jackhammer si Kristo Maalis lang ang mga dumi sa paa ng mga disipulo. Kaya ngayon ay gawain ng isang alipin. Mababang alipin, ha? Kung may classification pa yung alipin, mababang alipin ang gumagawa. This will explain why pumasok sila pare-pareho ng kwarto nang walang nakapaghugas ng paa. Kasi walang sino man ang gustong hugasan ng paa ng kapwa niya. Kahit nga si Jesus, walang nakaisip sa kanila na hugasan ng paa ni Jesus Parang sinasabi ng mga disipulo, bahala ka dyan. Dumi-dumi ng paa ni Jesus Ala kayo. At baka nga, hindi malayo. Sa puntong ito, ang pinag-uusapan, pinagtatalunan pa rin ng mga disipulo ay kung sino ang pinakadakila sa kanila. Parang yung biro ng iba sa inyo, yung mga gaganap ngayong disipulo, magmaganap na alagad. Sabi nyo daw, kami na nga ang gaganap na alagad, kami pa ba ang magbubuhat ng aming upuan? So, ang suggestion ninyo, pagpunta nyo dito, may magbubuhat ng upuan ninyo, uupo na lang kayo. Hugasan ko na lang yung mga paa ninyo. Pupunasan ko. Pagbaba ninyo, may magbubuhat uli ng mga upuan ninyo. Ano kayo, senyorita? Kung kurutin ko mamaya mga paa ninyo. Joke lang, alam kong nagbibiro lang naman kayo. At mamaya ipapakita nyo yung totoo. Pero kahit si Kristo, hinugasan ng paa ni Judas. In fact, pwede naman sana na palabasin muna si Judas Saka ni Kristo hugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Hindi. Tinaon niya na nandun pa rin yung magkakanulo sa kanya. Nandun pa rin yung magtatraitor sa kanya. Nandun pa rin yung itinuring niyang kapatid. Minahal niya. Nandun pa rin yung katakot-takot ng binigay ng tsansa. Pero magkakanulo pa. Nandun. At maging yon, hinugasan niya ng paa. Sige nga, hugasan niyo ng paa yung number 2 ng asawa ninyo. Kaya niyo? Yung nangakong magbabayad ng utang pero hanggang ngayon hindi pa nagbabayad. Sinabi sa katapusan na ng mundo. Sige nga, ganun ang ginawa ni Jesus. At yun, ang ibinibigay niya sa ating halimbawa, pagpapakumbaba. Sapagkat sa pagpapakumbaba, nandun ang kapangyarihan ng halimbawa at wala sa pagbibigay ng halimbawa ng kapangyarihan. Kasi yung halimbawa ng kapangyarihan, yung ipangangalandakan mong mayaman ka, di ba? May sinabi ka, may pinag-aralan ka sa kanya, pari ka, sundalo ka, mayaman ka. Yung example of power, hindi talaga makapangyarihan yan In fact, yung mga taong ganyan, kulang sa pansin yan. Kasi kung secured ka sa worth mo, hindi mo ipapangalandakan ito. Tingnan po ninyo yung Lamborghini ba ang tawag doon? Tama ba yung pronunciation ko? Yung Lamborghini. Tingnan po ninyo, walang commercial yon. Napansin niyo ba? Walang commercial Ang may commercial, yung ibang mga kotse. At tanungin nyo yung nagmamanufacture ng Lamborghini, bakit wala siyang commercial? Ang sabihin nila, nag-research tayo, sabi doon, secured kaming may class at may quality, maganda yung kotse namin Hindi namin kinakailangan pangalandakan. Secured kami. Yung mga nagpapangalandakan ng kapangyarihan nila, hindi yung secured. Kaya nila pinangangalandakan, gusto nila i-assert kasi insecure sila. Kaya walang kapangyarihan yun kung makapangyarihan ba yun, bakit papatulan yun? Kung makapangyarihan talaga, yung halimbawa ng kapangyarihan, yung example of power, hindi papatulan yan. Katatakutan niya, makapangyarihan bakit ba kahit mas malaki ang katawan sa'yo, sasabihin sa'yo, naliliitan ka ba sa akin? Ay, papatulan mo Dahil nabubuisit ka. Nagmamalaki. Kahit ba yung kung sino mang makapangyarihan o mayaman, sasabihin sa'yo, hindi mo ba ako nakikilala? Patusin mo rin ano ngayon kung sino ka? Kahit nga yung may barel. Ano, kakasaka? Hanap ka ng pagkakataon, kakasahan mo rin. So, makapangyarihan ba yan? Hindi makapangyarihan. Kaya mo kinakasahan, kaya mo pinapatulan Hindi makapangyarihan yung halimbawa ng kapangyarihan. Ang mas makapangyarihan ay ang kapangyarihan ng halimbawa.
ang pagpapakumbaba. Patulan man yung nagpapakumbaba, nasa kanya ang simpansya ng tao, nasa kanya ang simpansya ng Diyos. At patulan man yun yung nagpapakumbaba, sisingilin din balang araw ng kanyang konsensya, yung umapipa sa nagpapakumbaba. Natatandaan ko dati, may okasyon kaming mga pare, may conference pa, gutom na ako. Makalamnasik mura ako, hindi ako nag-almusal. Pumunta na ako dun sa kainan para lagyan kahit papaano ng laman ng aking tiyan, kahit konti lang. Naka-t-shirt na nga ako noon, nakamaong, naka-tsinelas. Nakalimutan ko maglagay ng cross. Hindi ako nakilala ng serbidora. Maniwala kayo. Totoo. Ako nga, kahit papaano, may konting yabang, makikilala ako nitong pare. At Father Fidel, hindi talaga ako nakilala. Kasi pag angat ko ng takip ng ulam, may usok-usok pa, mainit-init pa. May sabi sa akin, mamaya na po kayo, mga pari daw po muna. Napagkamalala kong driver. Alam nyo, napakalaki ng temptation sa akin. Bigyan ko siya ng halimbawa, sample lang kapangyarihan ko. Tingin mo sa akin, madre? Pari ako, si Father Fidel Catoy. Pero hindi. Sabi ko, bibigyan ko siya ng kapangyarihan ng halimbawa. So, nilagay ko yung takip ng ulam. Tiniis ko yung kalam ng sikmura ko. Eto na, kain na. Pumila ko kung saan siya nandun serbidora. At alam niyo talaga, ang laki ng temptation sa akin, nangitian ko siya, tapos sabihan ko pa siya, ano ka ngayon? Honestly, hindi. Yumuko lang ako, pero napapansin ko siya, uncomfortable na siya. Tapos nang umupo ako sa peripheral vision ko, napansin ko siya, nakikipag-usap na siya sa kapwa niya sa serbidora, na parang sinasabi sa kanya, tapos ini-scroll na niya yung cellphone niya. Hindi na kami nakapag-usap dalawa. Pero sigurado ko sa awat biyaya ng Diyos, naiwan ko siya ng makapangyarihang halimbawa. Kasi ang ibinigay ko sa kanya ay ang kapangyarihan ng halimbawa at hindi halimbawa ng kapangyarihan. Mga kapatid, tandaan natin, examples empower. Now, if we are not giving good example, then what are we empowering? Magulo na po ang mundo dahil sa mga bansa at mga taong nagbibigay ng halimbawa ng kanilang kapangyarihan. Napanood ko kanina lang yung pagbobomba dun sa ating mga sundalo ng mga inche, dun sa karagatan. So yun yung pagbibigay ng kapangyarihan, pagbibigay ng China ng halimbawa. Sample pa lang yan. Ganyang kami kamakapangyarihan. Sabi nga po ng mga sundalo, palakas ng palakas yung mga water cannon nila. Nyo na. Pinaparamdam talaga sa atin. Yan ang halimbawa lang ng kapangyarihan. So isipin po ninyo, China, ganyan mo ba gustong makilala sa buong mundo? Sige nga. Ganyan ka ba mas dadakila kaysa sa ibang bansa? Hindi ka kaya mas dadakila, mas titingalain, mas igagalang kung ginagamit mo ang kapangyarihan mo para tulungan ang mga mahirap tulad naming mga bansa. Huwag na po nating dagdagan. Ganyan din sa ating pamayanan. Ganyan din sa ating tahanan. Marami ng relasyong nasira dahil sa mga taong nagbibigay ng halimbawa ng kanilang kapangyarihan. Ako, padre di pamilya dito sige, maghiwalay tayo. Sige, anak lang kita. Ako panganay dito. Ako nagbibigay sa inyo. Ako mas nag-aral dito. Diskarte ko. Ano ang bag mo? Huwag na po nating dagdagan. Wala naman pong mawawala sa atin kung tayo magpapakumbaba, madadagdagan pa tayo ng biyaya. Kasi kung itutuloy po natin yung bersikulo ng ating binasang ebanghelyo, ito kasi ay natapos sa verse 15. Sa verse 17, pagkatapos ipakita ng Panginoon ang kapangyarihan ng kanyang halimbawa, ang kanyang pagpapakumbaba, ang sabi niya, so nakita nyo na, now you already know all this. Do all this and you will be blessed. Alam nyo na, pinakita ko na sa inyo, gawin ninyo, at mas pagpapalain ko kayo. Mas natataas ang taong nagpapakumbaba. Hindi mo kailangang ipangalandakan na ikaw ang matinong magulang. Alam ng mga anak mo yon. Hindi mo kinakailangang pangalandakan na ikaw ang matinong anak. Alam ng mga magulang mo yon. Hindi mo kinakailangang ipangalandakan na yung iba nandito at ikaw, hindi. Alam ng tao yon. Kaya nga sinasabi, ang respeto, hindi naman nabibili, hindi naman pinipilit, kusang binibigay. Kasi nakikita naman ng Diyos at ang tao kung ikaw ay karespeto. Ito sanang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.